Alright. Yan. Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito sa Senate of the Philippines, sa Senado. At ito ay nagtistigo na ang apo ni Kibuloy. At ito ay nilaglag na si Pastor. At panoorin po natin dito kay Senadora Monteveros and kay Senator Robin Padilla. And no other further ado, let's do watch guys and keep on watching. Alright, let's go. Ngayon po, pakikinggan naman natin yung video. Hindi po siya physically present. Video po ni Elias David. Si Elias David ay gumawa po ng video, colleague at mga resource persons, dahil siya po ay nasa ibang bansa at baka hindi maayos yung kanyang connection, pero kasama pa rin natin siya live para patotohanan ang sasabihin na ang sinabi niya sa okay, at for the record po, si Elias David ay nasa embassy po ng Pilipinas, ng bansang kinalalagyan niya ngayon. Alright, yan na si Paano mo naging lolo si Apollo Kibuloy? Bali po yung kapatid ni Pastor Kibuloy, is lola po. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang pinilit ka rin mag-beg, malimos? Bali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok. 12 years old po ako. Kasi po, pioneering po yung magulang ko sa Bicol, mga member. Kami po yung pinakaunang membro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Kibuloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, in-invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay na mga paninda, ganon. Yung people po ako noon, bata pa po ako noon, hindi pa ako talaga, hindi ko pa kabisado ang patakaran sa loob ng ministry. Nagsimula po ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga candy. Alright, yan panoorin po natin ng istorya ng apo ni Kibuloy. At ito ay tumistigo na. Makapuno, tapos minsan sinasama nila ako mag-caroling pag Christmas. Na-experience mo bang maparusahan ng physical? Yes po, nung nag-full time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Kibuloy, that time po, na-promote po ako. Yung pagka-promote ko po, inilagay nila ako sa Davao, sa studio. Nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media, meron daw pa akong naging girlfriend kasi bawal na po daw yun. Kasi through mobile, nag-report yung reporter ko na meron daw akong ka-textmate na taga-RPN na reporter. Pero hindi po yun totoo. Tapos, inold nila ako noon, hindi na nila ako pina-duty. Tapos, yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko, yung ministry ko. Ngayon, nagpaalam na ako nalalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. Pasensya na po. Pasensya na po kung nagiging emosyonal ako kasi 10 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sino yung mata ko. Nilagyan nila ng sino yung ari ko. Nilagyan nila ng sino yung bibig ko. Kahit maas pa, hindi ka nakita. Kaya narapulitika pa kaya na po. Pag sinabi mong sila, sino sila? Pwede mo Marami po pangatasan? sila.
Kilala ko po sila lahat. Ang nag po sa akin, number 1 po, si Julio Pablo, tiyuin ko rin po siya. Tiyuin ko po siya dahil yung asawa niya, pamangkin po ni Pastor Kibuloy at Tito. Inutos ba ni Pastor Kibuloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo, or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yun. Ang nangyari po kasi noon, madam, madaling araw yun, around 5 o'clock, mayroong hook up na nangyari. Galing sa Amerika, live po yun, boses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo, kahit po yung mga kasama ko na tinorture, akala po nga namin hindi gagawin sa amin. Kasi sino po ba naman gagawa ng ganun? Mga anong taon ito? Year 2009, ma'am. Tanda ko pa po yung buwan, October. Last week ng October. Kasi po, pagkatapos po kami binugbog, pinahirapan. Pagkatapos kami tinorture, inestambay kami dun sa taas sa Bartolina. Pahinga nila kami dun mga 1 linggo. Pagkatapos kami pinagpahinga, ibiniyahe kami papunta dun sa building ng SMNI na binili ni Pastor Kibuloy. Pero, ano po yun, under of construction pa. Kami ang pinakaunang inilagay doon. Ito ba yung nag-udyok sa'yo na umalis na doon sa grupo, doon sa Kingdom? Yes, ma'am. Bali, nung nagpagaling muna po ako, nung mayroon na akong lakas, kaya ko nang tumakas, niyaya ko lahat yung mga kasama ko doon sa building na tumakas na. Pero takot sila. Ilan lang po ang sumama sa akin. Bali, ako po ang nagplano lahat ng pagtatas namin. Maraming salamat, Elias David. Online ka ba ngayon? Naririnig mo kami? Yes, ma'am. Naririnig ko po. Okay po. Salamat po sa pagdalo nyo sa hearing natin online. At muli salamat po sa iyong video na pinakinggan namin ngayon lamang. Elias David, ikukumpirma ko ulit para on the record, para sa amin at saka live. At bago po yun, for the record din, dear colleague at resource persons, ito pong testimony ni Elias David, itatanong ko rin po sa kanya, mukhang nagko-corroborate sa unang testimony nung unang hearing natin ni Elias Jerome doon nakaupo last time. So Elias David, ikumpirma ko nga po ulit para on the record namin at saka live, no? Ikaw ay apo ni Apollo Kibuloy, tama? Kadugo mo siya. Yes, ma'am. Apo niya po ako. Okay. Nung una po, natatakot kang lumabas, sabi mo, at ikwento ang iyong kwento. Bakit ka natakot? Natatakot ako, ma'am, simula nung lumabas kami dahil puno ng bully yung ginagawa sa amin ng mga ibang worker. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng Angel of Death. Sino naman yung Angel of Death na yun? Hindi ko po masabi kung sino po yun, ma'am, kasi nung taong 2018, may mga kasama akong dating full-time worker na ganito rin yung kaso nila, lumabas din sila at meron din silang against sa loob ng kingdom. May 3 akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. Oh my God. 3 po yun sila. Hindi ko po masabi na taga-kingdom ang pumatay, pero buong buhay po namin dyan umikot sa loob ng kingdom. Kung lumabas man kami, wala naman kaming kaaway. Napakabigat nung huling binanggit mo, Elias David. At mamaya actually dun sa isa pa naming witness, victim survivor, si Elias Jackson, ay may itatanong din po ako sa kanya kaugnay nung binanggit mo. So nabanggit ko nga kanina, yung video mo kanina ay nagko-corroborate dun sa bahagi nung unang testimonya ni Elias Jerome. At mamaya naman dun kay Elias Jackson, itatanong ko rin itong
huling binanggit mo na may 3 kang kasama na lumabas din, naabuso sa loob ng kingdom kaya umalis. At kalaunan, bagamat sabi mo nga hindi mo naman masasabi kung taga-kingdom ang gumawa, pero kalaunan napatay sila dahil sa pagbabaril sa ulo. Babalikan ko po yan, Elias David, mamaya kay Elias Jackson. So, sa kabila nitong takot mo, sa kabila nitong alam mong may 3 ka pang dating kasama na pinatay, ano ang nagbigay sa iyo ng lakas loob na magsalita ngayon? Ang nagbigay ng lakas ng loob po sa akin simula nung nakita ko po doon sa unang hearing yung Alright, subaybayan po natin yan at ito ay isang witness na apo ni Kibuloy. yung about kay Senyor Aguila. Halos magkaparehas lang po. At nabigyan din ng katarungan yung mga biktima doon. Kaya yun ang alam ko na baka bigyan din kami ng katarungan at dinigin din kami. Yun din ang layunin ng komite, alias David, na kung ano po yung findings na mapatunayan namin ay makatulong sa inyong lahat na victim survivors na makahabol ng hustisya mula sa ating gobyerno. Mabutit na nasubaybayan mo pala yung isa naman naming investigasyon dito sa Senado tungkol kay Senyor Aguila at mabutit nabatid mo na nagsimula rin silang magkaroon ng pirasong katarungan hanggang sa ngayon. At ako'y nagpapasalamat talaga. Kami po sa Senado ay nagpapasalamat sa kanila, mga testigo noon kay Senyor Aguila, at ako'y nagpapasalamat ngayon sa inyo, mga testigo ngayon sa aming investigasyon tungkol kay Apollo Kibuloy. Tama ba, Elias David, na kasama mo yung witness nga natin nung nakaraan, yung binanggit kong si Elias Jerome, kasama mo, sabay kayong binartolina, pareho kayong nilagyan ng sili sa mata at saka sa ari, at pareho kayong inutusang iumpog ang ulo nyo sa pader hanggang dumugo? Yes, ma'am. Magkasama po kami. Opo. At tulad ni Elias Rene kanina lang, nagtrabaho ka rin sa SMNI, tama ba? Yes, ma'am. Cameraman po ako sa SMNI. Okay. Diyan po ako nagjo-duty sa Senate, Congress, minsan sa Malacanang Presscon, sa NEB. Dito mismo sa Senate, nakapag-duty ka na pala. Yes, ma'am. Nakapag-duty na po ako dyan. Okay, pati sa House, pati sa Malacanang bilang cameraman Yes, ng SMNI. Yes, ma'am. Okay, so naging kasama ka pala namin sa trabaho dati. Nadagdagan lang yung dahilan na gusto naming marinig ang iyong katotohanan at makatulong kung sakali sa paghahanap po ng hustisya. Elias David, narinig mo kanina yung testimonya ni Elias Rene, ano? Yes, ma'am. Okay. Kaya mo bang kumpirmahin, ito nga, yung sinabi din ni Elias Rene na wala kayong sweldo noon bilang mga empleyado? Yes, ma'am. Diyan kasi sa loob ng kingdom, ma'am, lahat ng mga nilalagay nila diyan sa TV station, lahat yan experience lang. Magsimula sa cameraman, lahat yan experience. Tinuturuan lang, wala pong sahod yun. Kahit po yung mga reporter dyan at yung mga anchor, wala rin sahod po dyan. Pero yung mga main anchor, katulad dati ni Mike Abe, may sahod yun. At yung ibang kilalang mga anchor. Pero yung iba po dyan, mga worker ni Pastor Kibuloy, walang mga sahod yan. May outsiders, ano po, Elias David? Wala pong mga benepisyo. So, kino-confirm mo yung sinabi ni Elias Rene kanina, walang sahod, walang benepisyo. Pero may outsiders din sa SMNI, di ba? Gaya ni Lorraine Badoy. Yes,
Yes, ma'am. Yung mga outsiders tulad ni Lorraine Badoy, may sweldo ba sila sa SMNI? Sa akin, ma'am, during my time, ang kasama kong tagalabas nung nandyan pa ako sa Kingdom, si Erwin Tulpo at si Mike Abe. Yun yung time ko. Pero ngayon, hindi ko na po naabutan yan si Ma'am Lorraine Badoy. Miss Lorraine, okay. Salamat po. So, ang huling tanong ko sa inyo sa ngayon, kasi yung unang tanong ko sa iyo kanina ay talaga bang apo ka ni Apollo Quiboloy? Sabi mo, oo. Wala ka namang dahilan siguro para siraan ang sarili mong lolo, ano? Yes, ma'am. Wala po akong ibang dahilan. Ang inaano ko lang, siya mismo ang tinawag niya kasi ako nung time na hinuka kami, tumawag siya, minention niya yung pangalan ko. Ipinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Mahigit 2,000 tao yun, mga full-time worker. Doon niya sinabi sa amin kung ano ang mga parusang gagawin sa amin. Katulad ng paglagay ng sili sa mata, pagpakain ng sili, at paglagay ng sili sa ari. So, tinawag kang by name ni Quiboloy nung hook up na yon. So, kilala kanyang personal. Kilala niya po akong personal, ma'am, dahil nakapag-usap na kami ng personal dati. So, kinikilala kanyang bilang apo niya? Hindi ko lang po, ma'am, alam kasi, ma'am, pag worker ko, ma'am, pag punta ko sa Davao, ang nakipag-usap sa akin, yung administrator niya, si Ingrid Canada. Siya yung nag-offer sa akin na mag-aral sa Jose Maria College sa GMC. Pero hindi po yun natuloy dahil sumunod na araw noon, binigyan na ako ng ticket sa barko. Biyahe kami ng Manila. Kasama ko yung mahigit 300 na bagong full-time. Karamihan noon minor de edad kagaya ko. Alright, at napakinggan po natin at subaybayan dito kay kay apo ni Quiboloy. At ito po ang isang Daan na karamihan ay menor de edad pa. Yes, ma'am. So, nakapag-usap kayo ni Pastor Quiboloy, kilala kanyang personal, binanggit niya ikaw by name dun sa hookup, pero hindi mo sigurado kung alam niyang ikaw ay apo niya. Alam niya, ma'am, na apo niya ako. Alam niya. Dahil ang pangalan ko ay pangalan ng asawa ng kapatid niya. Okay. So, alam niya. And yet, sinapit mo rin ang ganyang klaseng mabagsik na parusa kahit ikaw ay kadugo ni Quiboloy. Huling tanong na lang sa akin sa ngayon, no, Elias David, dito sa walang sahod, walang benepisyo, ang mga ordinaryong empleyado, ang mga full-time workers ng Kingdom na pinatatrabaho sa SMNI. At yung tungkol sa tanong ko sa mga outsiders, alam po ba ng mga outsiders ang ginagawa sa full-time workers tulad ninyo? During my time, ma'am, hindi po alam. Nung nagtatrabaho po ako bilang cameraman, minsan dyan sa lodge sa Senate, kung saan nag-iipon-ipon yung mga cameraman, minsan nagtatanong sila, sinasabi nila sa akin kung magkano daw ang pasahod sa amin ni Pastor. Pero na-briefing na po kami dati. Pag may magtanong sa amin kung magkano ang sahod, sasabihin lang namin na mga scholar kami ni Pastor, siya ang nagpapaaral sa amin. Pero hindi po kami pinag-aral. Pareho pala kayo ni Elias Rene kanina, pinangakuan makapag-aral, pero hindi naman talaga tinupad yung pangakong iyon. Year 2007 po, ma'am, nagpaalam ako kay Marlon Rosete na mag-aaral ako. Pinaaral nila ako, ma'am, sa Matay National High School sa may Project 8. Pero hindi rin po ako nakapagtapos dahil kagaya ng sinabi ko, ma'am, kada hapon magtitinda ka, magsusulisit ka. Tinamad na ako, ma'am, kasi, ma'am, walang time para mag-aral. Puro tinda, puro sulisit, harana. May harana pa. Talagang pag ganyan ang trabaho mo, ginawa kang working youth, hindi ka talaga makakapag-aral.
alias David. So, ang sabi mo, hindi sa pagkaalam mo, hindi alam ng mga outsiders na walang sahod at walang benepisyo ang full-time worker sa SMNI. Diyos ko, nandito ka pa pala sa Senate noon. At sabi mo nga, pinapasabi na lang sa inyo na scholar kayo ni Pastor. Pero kahit scholar, pag pinagtrabaho, dapat may sweldo, Hindi yung kayo pa yung abonado, ano po. Dito sa Senate, pinaglalaban din namin yung mga on the job training, mga ganyan na dapat may compensation ang trabaho nila. So, maraming salamat, alias David. Yun yung mga tanong ko namin sa inyo sa ngayon, pero please stay online kasi baka kami nung mga kasama ko ay may tanong pa. Siguro huling palang tanong sa iyo sa ngayon, alias David. May mensahe ka ba sa lolo mo? Yung lolo mo na wala ka namang dahilang siraan, yung lolo mo na sabi mo alam naman niya na ikaw ay apo niya. May mensahe ka ba sa kanya? Ang mensahe ko lang po kay Pastor, binangakuan mo ko ng sabi mo magandang buhay. Pero ibinigay mo ako sa kamay ng mga kasamaan mo para babuyin ako. Halos buong buhay ko, inalay ko sa'yo. Pero ganun ang ginawa mo sa akin. Maraming salamat, alias David. Naririnig po namin at sana maririnig din ni Kibuloy ang taos-puso mong mensahe. Salamat po. Ma'am, Yes, alias David. gusto ko lang pong isabi kung sino yung mga kasabot sa pag-torture sa amin. Yung nagpahirap talaga sa amin. Diyan sa Novaliches, Quezon City. Si Nening Lisada po, siya yung administrator ng building dyan sa compound ni Kibuloy sa Novaliches. Si Marlon Rosete, head ng logistic department at the same time may position sa SMNI. Si Gio Ayang, personal driver ni Kibuloy at the same time bodyguard. At si Benji Gantalaw, coordinator at ministro. Crisanto, hindi ko matandaan yung apelyido. Ito po yung head ng security. At itong dalawang security guard na si Percival Caparos at si Rene, sila po yung nag-prepare ng 4 na baon ng niyog na punong-puno ng dinikdik na sili para ilagay sa mga mata at sa buong katawan namin. Maraming salamat, alias David. Kukunin namin yung tamang spelling sa mga pangalang ito para isama sa pagdinig at posibleng imbitahin para sumagot sa mga tanong ng komite. Very well noted po, alias David. Maraming salamat sa iyo. Alright guys, napakinggan po natin itong kahindik-hindik na balita ng apo ni Kibuloy na si David, alias David. At ito ay totoo ba ang kanyang sinabi? At may mga iba pang mga testigo, abangan po natin yan sa Senate hearing. At maraming salamat sa panonood at pakikinig. At kung hindi pa kayo nakasubscribe this channel, please subscribe. This is Rob Trip News PH. And thank you so much sa panonood at pakikinig. And see us again sa ating reaction video. Thank you so much sa inyong lahat. And keep safe and healthy. And peace out.